Matagal na namin pinag-aaralan yan. Nasa DOJ pa ako, pinag-aaralan na namin yan. Kasi nga, hindi naman pwede lahat gawin mo state witness eh. May mga bagay na dapat pag-aralan ng gusto para maging state witness ang tao. And of course, ang principle mo dyan talaga fina-follow. Not the most guilty. Apparently, sa loob ng evaluation ng DOJ, meron silang pakiramdam na andun nga nakatuon. Probably, they may be the most guilty. At least with regards to the ghost projects. Pag ginawa mo pa state witness siya, sino matitira? Di wala ka nang pananagutin. Pag lahat na ginawa mo state witness. Dapat dyan, pinipili mo talaga yung state witness. Diba? Sir, follow up na po. Ano pong implication kung sakaling may mag-recant po ng kanya? Merong independent evidence yan. May iba pang evidence na tumatayo dyan. So we're not worried about that. But I probably, pag nagkaroon ng pagkakataon, baka kausapin ko to mga accused na to para ipaliwanag sa kanila na playing hardball here will not be favorable for them. Kasi, andun na, nakalabas na lahat yan. Meron na silang testimony sa Senate. Diba? Nag-testify na sila under oath. Babawiin mo ngayon yan. Magdadagdag ka pa ng problema. Kaya may problema ka na. Diba? Baka naman they're not well advised. And the guy spinning it is the lawyer of Joel Villanueva. Si Saliman. Sir, related to her question, are there any indications now that Mr. Hernandez, Alcantara, or Mendoza gusto nang ayaw na makipagtulungan? At meron na bang ganun? Then, walang ganon. Ano lang yan? Inispin nga yan eh, ni Moniz Guerra, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Itong si Moniz Guerra. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Paano yun? Di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Tinanong ko siya tungkol dyan eh, no? Ayun nga, ang problema kasi ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa, na minsan, flimsy na, wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Sa atin, ma-identify mo pa, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin yan, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado na yan agad. Wala eh. A friend of a friend na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan, pero hindi matibay, hindi tatayo eh. Hindi titindig sa kaso. Kaya hindi hinuli yan. Pero he learned this lesson there. Na marami talagang gusto makipag-usap. Maraming gusto mag-go between sa society natin. That's how our society functions. Yung lipunan natin, ganun talaga, di ba? Yung kaibigan na kaibigan mo, ang sabi, maganda na bumili doon sa lugar na yun. Di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa eh. Sir, can you confirm isang contractor daw at may congressman daw? Hindi ko pwedeng anahin yan. Kasi, hindi akong kausap. Basta pinag-usapan lang namin. Sabi ko nga sa kanya, basta ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arrestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talagang mayroong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Sir JC po sa 25. Sir naman ang no direct offer. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Sir, din yung sa whereabouts ng po ni former DPWH Chief Manny Bonoan. Oo. Meron ba tayong info? Because he was supposed Nasa Amerika yan. Ngayon, ito yan, he's overstaying already. So kung ma-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi rito. US State Department. ICE. Tsaka yung ICE. Ano bang mas mainam, sir? Umuwi na lang siya sa Pilipinas?
Umuwi na lang siya. Oh, di ba? Marami pa mangyayari. This week is very, very important. Kasi, actually, sa Sabado, 100 days na. From the time that I was appointed here. Sabado, no? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga this week Yung sa Bungero case, di ba? Na-file na, may warrant of arrest na. Ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsagayan araw-araw. Talagang, pagkait wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung tumating kami, nung June 30, pagdating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin na kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa missing sa Bungero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap yan, simula namin dyan. So, tinaga namin yan. Imagine, at that time, wala kang makuha sa police na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa di ba? Wala kang makuhang tulong. Bakit? Nakita nyo ngayon, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Ano mga trabaho niyan? Puro pulis yan di ba? Talaga mahirap pa pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito, para itong flood control, para itong mga corruption dito, cases, dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't give up on anything. That's the lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Di ba? Iyon ang sinasabi natin na proseso ng batas. Minsan, mabagal yan, pero pag talagang prosigido ka, at talagang aaraw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So, that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan di ba? Kami kasing version yan. Yung isang version kasi yan, may nagsabi din sa amin that some of the people, some of the suspects, actually deliberately did that. Na winali na rin yung coordinates. Kaya nagkagulo yan Kaya yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghosts, marami talagang improbable. Kaya, alam namin, nanggaling din sa, sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Basta may nagmali talaga ng rig coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama.